Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let's all pray our favorite prayer at the feast. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are in the series, The Good Life. Pakisabi nga po, The Good Life. So we're discussing the Sermon on the Mount. So the Beatitudes, napakaganda nito, no? So we've established this point that Jesus is the good life. Amen? Pakisabi nga sa katabi, Jesus is the good life. Now, whatever happens to your life, as long as Jesus is there, ay nako. Then talk number 1, we talked about His presence. In His presence, it's okay not to be okay. Diniin natin yan ng talk number 1. Pakitignan nga ang katabi, mukhang okay na ba siya? Kahit hindi align lahat sa nangyayari sa kanya, di ba? Basta nasa presensya ka ng Diyos. Talk number 2, last week we talked about being the salt of the earth and being the light of the world. And talk number 3 today, eto na, ready na kayo? Because we'll talk about something very, very sensitive. Madali i-talk, actually, madali siya i-talk. Mahirap talagang gawin. Kaya makikita nyo, madali ko lang siya binibigay, pero, ay, Lord, help us. Because talk number 3 is this. Forgive those who do not deserve to be forgiven. Mukhang para sa kanya ba itong talk na ito? Maraming nakasakit sa kanya. Alam niyo, habang buhay kayo, may mga makakasakit sa inyo eh. Diba? So, okay lang yan. Sabi ni Lord today, forgive. Not because they deserve it. So, si Peter nagtanong kay Jesus. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Alam niyo, si Matthew, siya ang nag-record, Matthew 18. Siguro si Matthew nagsusulat, tapos tinanong ni Peter si Lord, talagang, grabe 7 times. Alam niyo po sa kanila, marami na yun. It's considered generous already, yung 7 times. Because in Jewish tradition, listen to this, 3 times is enough. Kung 3 beses mo siya pinatawad, okay na. Kung pang-4, nang loko pa rin siya, ay naku, iwanan mo na yan, okay na. 3 times. Saan ang ginawa ni Peter? 3, tas dinoble pa niya, 6 plus 1. Grabe! Ibig sabihin, sobrang yabang, ang galing. So, believe na believe si Peter sa sarili niya. Then Jesus said to him ito, do not say to you, I do not say to you 7 times, but 77 times. Ibig sabihin ba niya, 77 talaga papatawarin? Hindi. Mas malala pa doon. 7. Pakisabi nga po, 7. 7, the meaning of 7 is perfection, completeness, buo. 7 and 7 in the Bible, ay nako, ibig sabihin walang limit. Kaya ba natin yan? Magpatawad ng walang limit? May nagsabi sa akin, Brother John, paano ko mapapatawad yung ex ko? May utang nga siya sa akin. Grabe, no? Hindi. Paano ko siya mapapatawad? Hindi naman siya naghanap ng patawad sa akin. Paano ko siya papatawad? Yung mga ganyan, ako, marami po. So allow the Holy Spirit to help us with this message tonight. Amen? Father in heaven, we lift up to you everything. When we say forgive, may isa talagang taong nagtitrigger sa isip ko. May group of people or isang tao or kamag-anak or kung sino man siya, Panginoon. Kasama ko po siya sa talk na ito. Kasama ko siya tonight. Mahirap po. But as long as you're with me,
Jesus is the good life. I can do all things through Christ who gives me strength. All of this we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Let's give a Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. All right, please be seated. Thank you so much, Simon. Honey, salamat. Galing niyo. Ikaw yan. So, kanina nagpagupit ako. Wait, for those who are here for the first time, welcome po to Feast Makati Salcedo. Palakpakan natin mga first-timers natin. Maraming salamat. So, my name is Jan. I'm the one building this feast here. Ayun. So, wala akong pictures actually. Basta nagpagupit ako kanina, tapos basta nagkamali siya doon sa balbas ko. Natanggal niya lahat. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ako aalis dito nang hindi wala lahat yan. Tinanggal niya. So, ayun. So, I'm 20 years old. This year. Yeah, I'm turning 20 this year. Yeah, it's my first time actually to build a feast. Pero ayan po. So, pasensya na po sa mga first-timers. Ang balbas ko po talaga hanggang dito. No? So, first time nila ako makita ng ganito itsura ko. Ako rin naman. Sabi ko, lo, anong nangyari sa'yo? Wala nang pantakit ng double chin. So, kayanin yan. It would take some time, pero kayanin niya. Kayanin mo, te. Sige lang. Talagang, iba. Kinakaya niya. Kayanin niya. Kayanin niya. Kinakaya ko. So, pasensya na po sa mga anak ko. Mang-ingay po talaga nila. Dinala ko po sila kasi itong linggo na ito, nag-day off ng isang linggo yung isa kong yaya. Like, you know, so 10 sila, di ba? So, yung isa, yapang. Hindi, dalawa lang po sila nag-day off yung isa. So, kailangan ko yung dalhin kasi walang mag-aalaga. Pero anyway, Matthew 18, it says, by the way, for those who are here online, maraming salamat po. Please share this message. Thank you so much. Alam niyo sa mga online viewers, I hope that one day you be here. Talagang napakaganda ng boses itong mga to. So sana dumalaw ka dito. Iba ang presensya pag magkakasama tayo. But I know some of you are in Singapore. I love you. And sorry, pa-shout out pala sa mga friends natin, kila Tita Heidi, and nasa Australia. Maraming salamat po sa panood parati. Mahal na mahal ko po kayo. Alright. So, parang noontime show eh. Sa mga nakikinig sa atin. Anyway, Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Who thinks this is unfair? Taas na kamay. Yung magpatawad, yung talagang unli magpatawad. Unfair. Oh, by the way, I just want to qualify because I don't know what you're going through. I don't know the situation you're handling. I don't know the hurt that you experience. I don't know the gravity of the hurt. Hindi ko alam, but if I would be privileged to know your stories, I would listen to it and I would love to have a coffee with you. But just for this talk, I want to qualify, just to bring to the table whatever you're feeling. Parang di yata alam ni brother yung pinagdadaanan ko. Madali lang sa kanya sabihin yan. Kaya let me start with a prayer. And this is the prayer. Lord, forgive those who don't deserve to be forgiven. Can you put your hands over your heart, please? Sige na. Yan. Pakita salto. 1, 2, 3, go. Lord, help me forgive those who don't deserve to be forgiven. Because po, there's a big difference between, forgiveness and fairness. Magkaiba. Kasi minsan ang hinahanap mo, fairness. Fairness, dapat fair tayo. But forgiving someone will always be unfair to you. Bakit siya papatawarin? Bakit? Sabi ni Jesus eh. So, yan. I'll just go to the catechisms of the Catholic Church. Gabi, no? Talagang humugot ako sa CCC. Kasi kaka-review ko lang po. Sabi dito, it is there, in fact, in the depths of the heart, that everything is bound and loose. Grabe, no? Galing CCC. It is not in our power not to feel or to forget an offense. Ibig sabihin na maaalala mo talaga, it's not within our power, but the heart that what? Offers itself to the Holy Spirit, turns injury into compassion, and purifies the memory in transforming the hurt into intercession. Ibig sabihin, yung hurt na meron ka,
Alam ni Lord, hindi mo kaya yan. Kaya yung hurt nararamdaman mo, I pray that you give that to the Holy Spirit and then let the Holy Spirit, injury turn to compassion, purify memory, transforming the hurt to intercession. Ang ganda nito. Kaya please, paki-remind ang katabi, pakitapik ng malakas na malakas, pakisabi sa kanya, patawarin mo na. Sige na, go. Diba? So, the Beatitudes, ito po sa Matthew 5, meron po dito, paulit-ulit, you've heard it said, but I say to you. Diba? So, I asked the team to prepare lang, as mahaba siya, hindi ko nalagay sa slides, but let's go to, Idren, handa mo ba? Si Bible Gateway. Si Bible Gateway, isa sa mga barkada ko, everyday ko siyang kausap. Maliban kay ChatGPT. Pero si Bible Gateway, sige, can we show it? Matthew 5. Lalabas na yan. Yeah. You've heard it said, but I say to you. Matthew 5, baka 21. Simulan mo sa 17 and 21. Sige. 5. Hinanda na natin kanina yun. Habang kumakain siya ng biskwit. So, ayun. Gusto niyo makita itsura ko kanina. Sobra talagang sama ng loob ko eh. Alam niyo, ang servants, ang laki-laki na ni Javi. Anong laki-laki na ni Javi? Sorry po, sa mga first time, anak ko po si Javi. Wala pa rin? 5. Anyway, sige. Meron dyan 6. Murder, adultery, divorce, oaths, eye for an eye, love your enemies. So, 6 yan actually. Sige, itong 6 laws na yan. Sige, labas nyo na lang itong 6 laws na yan. So, if you're gonna read Matthew 5, lahat po nang yan nakalista. So may mga laws about murder, may laws about adultery, may laws about divorce, tapos oaths, eye for an eye, loving your enemies. So when you look at this, pag sinabi mong 7 kanina, sinabi ko 7 is fullness, completeness, perfection. Ang 6, ibig sabihin po nito, bakit 6 lang yung laws dito, that means that 6 means brokenness, incompleteness, and imperfection. Ibig sabihin, pag 6, the laws are not enough. Sige nga, Bible Gateway, labas natin. Shug. Di ba? Alright. Matthew, miski lang. Matthew 5. 5. 20. 5. Okay na yun. Enter. Sana maganda internet natin. Brought to you by... Sige, baba. Yan. Baba. Yan, baba. Yan. Anger, number 1. So, sige. So you'll see there's a law about anger, number 1. Sorry Sige, angat mo. 13, angat mo pa. 17, angat mo pa. Yan, 21. Yan, sige ba, angat mo. Yan, 21. It's about anger. Number 2, adultery. Sige, adultery. Tapos number 3, yan, divorce. So makikita niyo yan, if you can read your Bible, tuloy-tuloy po yan. Vows, tapos revenge. Pakitignan ng katabi, mukhang para sa kanya ba yung talk na yan, yung gustong gantihan. So abangan niyo yan, maganda yung talk na yan. Tapos, and then loving your enemies. Alright? So, yan yung 6 na for the next few weeks natin. Pakisabi nga law. Bakit may mga laws na kailangan sundin pero incomplete? For example, I love this line na we added on the slide. God doesn't want behavior modification but inner transformation. Ito yung gusto niya. You don't look the law itself, but you look beyond the law. For example, in the Philippines, we have a law on seatbelt. Di ba? Hinuhuli. Alala ko yan panahon ni Erap. Si Erap ang nagsabi niyan Tapos seatbelt lahat. Papasok ko pala ng EDSA, talagang hinuhuli ka na. Kahit may seatbelt ka, hinuhuli ka. Kasi bakit? Pag hindi ka naka-seatbelt, huli ka talaga. Pero pag naka-seatbelt ka, papadahanin ka lang. Pero lahat hinuhuli. Tapos, tinatanong ko dati yung driver namin, bakit ka nagsi-seatbelt? Alam mo sagot niya? Ay, para hindi mahuli. Bakit ka nagsi-seatbelt?
May law about seatbelt. Bakit ka magsi-seatbelt? Ay, para hindi mahuli. Pero anong heart ng law? It's safety. Diba? I cut the risk of death. Example, ito pa, yung NCAP. Daming galit dyan. Tingnan mo yung NCAP. Ito yung resulta ng NCAP. Diba? Yan, o diba? Non-contact, ano yan, diba? Apprehension, ano yung P? Policy. Buti na, may taga-LTO dito. So, biro na, Steve. Diba? Bakit ka sumusunod? Ay, kasi baka mahuli ako eh. Hindi. May heart yung law na careful ka na mag-drive. Hindi ka lang basta singit ng singit. Ay, buti na lang may NCAP. Ano pa? Driving under the influence, color coding. Sino masaya kasi may law about 13th month pay? Amen? Konti lang. Ba't business owners ba kayo? Business owners lang malungkot eh pag 13th month pay. Data privacy, ang dami-daming laws. Why? Because God doesn't want behavior modification. He wants inner transformation. For every law He explained, Jesus was revealing God's heart. In the end, He wants all hearts to beat with the Father's heartbeat. I've shared this story with you before that my youngest, which is he's here, si Chippy, he wants to play sa hagdanan namin. So, one day, nahulog siya. Nilagyan ko nito. Yan, di ba? Nilagyan ko ng gate. The law. The gate. Bakit? Nilagyan ko ng gate because I was telling him, oh, may gate kasi may limit ka. Ibig sabihin, hindi ka pa malakas to go to the next level. Kailangan mo munang magpalakas, Chippy. Chippy, ha? Yes, you. Alright? But right now, you're big na eh. So, Chippy, come here. Ano sabi niya? I go to the gate. Yeah, you jump to the gate. Always, you jump to the gate. Okay, come here. Come here, Chippy. Chippy, di ba? Ngayon, medyo kaya na niya. Di ba, Chippy, di ba sinasabi ko parati sa'yo, may gate, hindi dapat sa... Bakit? Pinapagalita ko siya ngayon. Yeah, can you see yourself in the big screen? Yes. So, Kuya Julio can do it already because he's big and strong na, di ba? But there's a gate. Chip, listen to me. There's a gate because di ba? Kasi pag umakyat ka tapos hindi ka pa ready, di ba, masakit? Yes? Is it ouchy? When you fall, di ba, it's ouchy? But look at your face. Were you mad at Daddy when there was a gate? Were you mad at Daddy? Yes? Were you mad at Daddy when there was a gate? You're always shouting at Daddy nga eh, di ba? Parang, Daddy, gate! I want to go up. Alam niyo, halos sirain niya yung gate. But the gate was my boundary. My gate was me telling you, Chippy, makinig ka! My gate, my limit was my love. Diba? Kasi hindi pa siya ready eh. Pero darating yung time, magiging ready na siya. Darating yung time, kaya mo na. Darating yung time, my limit was my love. Kaya, can you see yourself in the camera now? Okay, you go out again now. Thank you, Chippy. Can we give a big hand to Chippy and Julio? All right. No, he will jump. Ready, set, jump. Thank you, Julio. You play with your, again. Tama yan, Tyron. Dali mo sa labas. Yan. Lalaban yan. Diba? Minsan may analogy ako about them. Kasi, may times, talagang tinatanong ako, tignan mo yung mata niya, bakit ako may limit? Bakit may law? Because the law is there to tell you, uy, huwag ka magalit. Pero minsan galit tayo parate. May limit si Lord, galit ka.
Pakitignan nga ang katabi, madali ba magalit parate? Sa lahat ng bagay. Hindi niya alam yung buong kwento, galit lang siya talaga. Lahat magalit. Sabi ng Matthew 5, have you heard that our ancestors were told, you must not murder? Yes? If you commit murder, you're subject to judgment. Yan yung law. But, ito na yung maganda, but I say to you, nakakainis naman si Lord. Even if you're angry with someone, you're subject to judgment. If you call someone an idiot, patay ka. May natinawagan ka na bang bobo, hayop, yan, lahat yan. Wala kang alam. You are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you're already in danger. May namura na ba kayo kahit saan? Ako lang ba? Madalas ako magmura eh. 2 expressions of bad anger. Number 1 is temper. Number 2 is resentment. Nasaan ka dito? Pareho. Very good. Ang temper, yung pag nangyari sa'yo, boom! Tapos mamaya-maya wala na. Galit ka lang. Talagang blah! Tapos mamaya wala na. Saan si Mateo? Yan, si Mateo, madalas ako dyan, anger ako dyan. Talagang blah! Tapos wala na. Yung resentment, ito yung developing. Alam mo yung matagal-tagal. Boiling. Tapos mamaya-maya, boom! Pero matagal-tagal pa. Mga 10 years, gano'n. Pero may kilala kayong mga farmers, yung mapagtanim, yung talagang, yan. Yung nakagets ng joke na yung matalino, my gosh. Diba na-gets mo, di ba? Talino ka eh. Number 1, temper. Everybody say temper. Ay. Sino dito, question lang. Sino dito may pinatay na? Ipis, ipis. Uwe, talaga? Paano mo pinatay? One of my ministries, natigil lang siya nung pandemic, pero tuloy-tuloy siya with the help of my mom and of course my late dad. I would always go once a month for 5 years or more. Once a month, consistent po ako niyan, at saka si mama, at saka si papa, we would go to Bilibid. I would go to Bilibid sa maximum prison. Pagpasok ko doon, wala talaga akong, cellphone, wala talaga lahat. Pagpasok mo doon, magbibigay ka ng salita ng Diyos. Siyempre pagkatapos mong magbigay ng talk, may pagkain sila. Usually feeling ko nga, kaya sila pumupunta kasi may pagkain. Pero okay lang din yun. Pero ang dami, punong-puno yung chapel nila sa loob ng Bilibid. Tapos kakausapin ko sila, isa-isa. Di ba, hindi ko makakausap lahat, pero may mga lalapit lang, makikipagkaibigan. Tapos kakausapin ko. Marami po sa kanila nakapatay kasi nagdilim lang yung paningin nila. Yung talagang nagdilim lang. Nawala lang biglang, kunyari, isa, musikero siya. Sorry. Musikero talaga siya. Musikero siya. Galing siyang combo. Yung tawag dati, combo. Si Claire, nabutan pa yung combo, di ba? So, galing siyang banda or galing siyang gimmick. Tapos, pagod na pagod siya. Pag uwi niya, nakita niya yung asawa niya, may basta, may ganun. Noong nakita niya, bigla niyang kinuha yung gitara, pak! Bilibid. Pero mabait siya. Isang ganun lang po. May nakapatay doon. Tinanong ko, sabi ko, Sir, bakit po kayo nakapatay?
Ang unang kong tanong sa kanya, Sir, ba't kayo nandito? Ang sagot niya sa akin, may napatay po ako eh. Ay, ganun po ba? Ganun na po kayo katagal dito? Ay, more than 20 years na. Hala, bakit mo kasi siya pinatay? Alam mo, sabi niya, kasi matanong siya eh. God loves you, sir. God loves you. Next. Ay! That's not what I'm talking about, that kind of murder. Okay? Yung next. Have you murdered people with your words? Have you spread, alam mo yan, may mga unverified stories ka eh. Hala, hindi ko sure ha, pero ito yung nangyari. Boom, patay ka. Hindi ka nga sure, chinismis mo pa. Tapos minsan, exaggerate na yung story, ginagawang juicy yung conversation, nagiging sarcastic ka. Ano ba? Have you labeled, pag nakita mo yung tao, have you labeled them as tamad, bobo, malandi? Yung, alam mo yun, parang... Have you seen the worst intentions of... Parang good intention naman, pero nakikita mo bad intention. For example, meron kami ngayon, hinahandle ni Angela, talagang sama-sama ng loob ng kaibigan naming architect. Yung kaibigan naming architect, sabi niya, may tinutulungan siyang family, i-build yung house. Tapos yung kliyente, pinapakinggan yung architect, nag-type dun sa, di ba may mga Zoom chat, pwede mo i-PM yung gusto mong kausapin, di ba? Hindi niya na PM, na-send niya sa lahat. At ang sabi niya, pineperahan lang tayo. Sent. Nakita nung architect kong kaibigan. Sabi ko sa kanya, anong sabi mo? Kinausap ko yung friend niya. Basta yung friend niya dun sa call, is this what the family feels? Kasi if this is what the family feels, I don't want it anymore. Sabi naman nung kaibigan, hindi, siya lang yun. Sorry na. Tapos yung nagsabi na pineperahan lang, hindi man lang mag-sorry. Tapos nung pinipilit niya mag-sorry, ayaw talaga mag-sorry. Alam mo nung pinipilit, tas ayaw, nagtantrum. Grabe, ang lalaki. May kilala kayo nagtatantrum. Usually, mga ganitong edad yung mga nagtatantrum, di ba? Yung mga anak ko, dinala ko sa feast tagig sa SM Ora last Saturday, ganito yung tantrum nila. Sige, yan, ganyan. Talagang tatago sa altar. Talagang next slide. Talagang ayaw nila magpaawat. Yan ang tantrum. Tapos ito, next slide. By the way, Mateo is celebrating his birthday tomorrow. Turning turning 16. Yan, konti na lang, pwede ka na mag-beer. Okay? So, tagal-tagal pa. Ka munang iinom. Okay? Sama si Kuya Ivan. Galing yan. Basta si Kuya Ivan lang kasama mo, ha? These are my kids. Iba-ibang level ng tantrum ng mga yan. Ito si Joseph. Itong kanina, yung sinabi ko sa gate. Ay, naku, grabe. Alam mo, tantrum niyan, yung remote namin, alam mo, ang galing-galing yan ni Chippy. Hawakan niya yon, tapos hindi siya marunong mag-click-click. Ang gagawin niya, long press sa voice, YouTube. YouTube. Press ulit, Demon Hunters. I'm going up the marathon. And minsan naiinis ako na yun at yun lang pinapanood. So minsan tinatago ko yung remote. Nung tinatago ko yung remote, grabe ang tantrum. Iyakin. Alam mo yung pagka-tantrum niya, nung siya na may hawak ng remote, I went out, I worked. Pagbalik ko, tinago niya yung remote. So ako na yung nag-tantrum. Asan na yung remote? Matalino yung bata. Nakakainis. Yan ang tantrum ni Chippy. Si Julio, mag-class, sila ngayon grade 2 to sa Don Bosco, ito kinder. Yung mga klase ni Javi,
Ang tawag kay Julio, alam mo tawag niya sa kanya? Hey, that's baby Javi. That's baby Javi. Galit na galit si Julio. Nakaganon talaga siya. Unang-una, I'm not a baby. Pangalawa, my name is Julio. Tapos yung mga yaya, ito mga to, ay, ito na si baby Javi. Noong narinig ko yun, uy, Julio, hindi ka aso. Kung ganyan, kakanood ng Paw Patrol to eh. Iyakin si Julio. Si Javi ganun din, iyakin. Pag hindi niya nakuha yung gusto niyang music sa car, ang ingay sa buong road. Si Mateo, 16 na, iyakin din. Ang mahirap, alam niyo po ba na your brain, until when siya madadevelop? Tama sagot. 25 years old. Pakitignan ng katabi. Develop na ba? kaya mapapansin ninyo, ito seryoso to. If you're gonna get married before 25, Angela, my wife is a wedding coordinator, if you're gonna get married before 25, you know what? We need your parents' consent. Grabe, no? Ang problema, yung 25 ka na or above, iyakin ka pa rin. Pag di na ko yung gusto, hindi ako magre-reply. Bala siya, hype siya. Many fights are between adult toddlers. Kaya please, I want you to reflect. Alam ko, nagre-reflect ako, sasama ko ba to? Hindi na, pero sasama ko na lang. 5 things you should never say. Number 1, rejection words. Ano yung mga rejection words? Ito, I'm through with you. I wish I never had you. Naks. Mga ganyang parents, no? Huwag mo akong tawaging ina. Bro na lang. Yan talaga. Rejection. Next, sorry. Yan, you're a failure. Ito sa mga companies, that's not how we do it here. You're irreplaceable. Anyone can do your job. That was a stupid idea. We don't want you here. Woo! Masakit. Ito pa, comparison. My goodness, why can't you be like your sister or your brother? Look at how well your friend is doing. Why can't you do the same? Sakit. He is so easy to work with, unlike you. They are more passionate about their work. He got promoted in just a year. What happened to you? Others in your batch are now managers. Actually, marami nagsasabi sa akin yan. Sabi ko, ngayon. Nye. You're falling behind your peers. Grabe, no? Next, absolutes. Ito yung absolutes. You never do anything right. Pag ginanong ka, wala kang ginawang tama. Wala? As in, wala. Never. You're always late. Always. Wala nang tatamad sa'yo. Ang galing mo pala magkamali. Ang sakit, no? Galing mo magkamali. Dismissive. Sus! Ito, pag may breakup. Sus! Parang walang kwenta yan. Bagay na yan. Galit ka na. Sus, ano ba yan? Marami pang lalaki dyan. Uy, marami pang babae dyan. Uy, ano ba naman yan? Mag-move on ka na. Hindi mo man lang pakinggan muna. Wala kang pag-asa. Hindi kayo bagay. Retaliation. I hate you too. Ito, madalas sabihin ng mga anak ko sa akin. Dad, I hate you. Okay lang yun, hindi pa fully developed brain nila eh. Ang mahirap yung ako, I hate you then. Pag tinago ko yung remote, I hate you, Dad, I hate you. Okay lang yun, dapat di ako masasaktan eh. Pero minsan, di ako masasaktan. Binigay ko lahat sa'yo. So, are you prone to temper tantrums? If you are, next slide, bring that to the Lord. Ask Him to change your heart. Pag bigla ka ng galit, parating galit. Ano ba itong mga ito? Lahat ginawa ko na para sa kanila.
Number 2, I'm going to spend time here in the next few minutes. Resentment. Ang ganda nito. Matthew 5, it says, therefore, if you're offering a gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you. Pag may bibigay ka daw gift sa altar, tapos naalala mo, may galit sa iyong kapatid, leave your gift there in front of the altar. Iwan mo muna dyan. First, go and be reconciled to them. And then come after your gift. And come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you're still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown out into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Magsisimba ka na lang, mag-o-offer ka na nga lang. Iiwan mo pa yung offer mo, makipagbati ka muna sa kapatid mo. Pag nakipagbati ka na sa kapatid mo, dun mo pa lang pwede i-offer. Why? May mga nasakit na ba sa inyo talaga? Yung talagang chinismis kayo, marami sinabi against you, talagang nakakainis, minsan nagpaparinig sa Facebook post, lahat ng Facebook post niya, feeling mo parang nakasayo. Alam niyo, reconciliation is more important than ritual. Kasi may kilala nga po ako, magkakapatid sila, pinag-aawayan nila yung lupa na hindi sa kanila. Mana lang nila, nag-aaway pa sila. Pero kung magsimba, grabe, talagang. Pero away, simba, away. Sabi ni Lord, worship is empty if our hearts have unresolved conflicts. Ulitin ko. Worship is empty if our hearts are filled with unresolved conflicts. So please, take the first step toward peace. Amen? Lord, sino ba? Kaya ba to? Because the Lord is asking you to initiate peace. Forgiving and reconciling, it is itself an act of worship. According to this Catechism 2840, forgiveness is a condition of receiving God's mercy. So, question number 1 is this. Does reconciliation mean going back to how the relationship was before the hurt? Question. So, palagay ninyo, yes or no? Does reconciliation mean, pag pinatawad mo na, kailangan babalik ka ba? Not necessarily. Not necessarily. Sagot. Yan. Because forgiveness is given, but trust is earned. Amen. Yeah, sige. Ang dami pipicture. Sige, picturean nyo. Hindi na ako babalik sa iyo. Diba? Not necessary because forgiveness is given, but trust is earned. When you forgive someone in your heart, you're giving peace, not proximity. For example, ito may mga failed relationships ka. Hindi mo ibig sabihin, babalikan kayo na kayo din. Pag na-hurt ka sa work, hindi man ibig sabihin, babalik ka dun sa work na yun, magpa-transfer ka ng ibang team. Wala na eh. Number 2, what if I'm not ready to forgive? Next. Hindi pa ako ready, brother eh. Hindi pa talaga. Diba? Ang sagot, God is asking you to forgive. Not feel forgiven. Meaning, when you look at that person, make a decision to forgive. Because forgiveness is a decision. Hindi siya emotion na nararamdaman mo lang. Sige lang, Lord, help me forgive. Ito, what if I reached out to the other party, but he or she is not ready to forgive? Wow. Kasi minsan, may nilapitan ka, tapos sabihin mo sa kanya, mayari, bro, pinapatawad na kita.
Alam mo, minsan, wow, ikaw? Ikaw pa? Ikaw nang nakasakit. Ikaw pa. Di ba, minsan may ganun pa? What if I reached out to the other party and she's not ready to forgive? The answer is this: let go. You offered peace to her or him, and you will respect what she'll accept it. Sure, she will accept it. Amen? So as I end, let me ask this question. Is there good anger? Ikaw, Claire, nagagalit ka rin ba? Parati, di ba? Kasi minsan, bakit ako galit? Bakit nilagay ni Lord yung galit sa puso natin kung puro bad lang naman yan? Anong purpose? Bakit niya nilagay yung galit? Parang natural sa akin, di ba? Bakit nilagay ni Lord yung galit sa buhay natin? Bakit may sistema tayo magalit? Is there a good anger? The answer is yes! Good anger has a God-ordained role in our lives. Wow! Meron siya. Alam niyo si Jesus, when you read the Bible, nagagalit din naman siya. Minsan, babasahin nyo dito, woe to you, Pharisees, woe to you, ganyan. Sasabihin niya, woe to you, woe to you. Naiinis siya, nagagalit siya, nafo-frustrate siya. But his anger is always in control. Controlled anger. Pakisabi nga po, controlled anger. One day, nakita niya, binababoy ang bahay ng kanyang ama. Anong ginawa niya? Tapos papansinin niyo, galit na galit siya, pinagtatapon niya yung mga doves, pinagtatapon niya lahat ng mga coins. Alam niyo, controlled anger na yan for him. Kasi pwede niyang, binababoy ninyo, kidlatan. Diyos siya, kaya niyang gawin yon. Pero hindi, kukontrol ko to, dito lang to. Kahit kaya niyang buksan actually yung lupa, tarado ulit. Kaya papasalamat ako, di ba wala akong ganong powers. Mawala ka na lang. Nagsisplit nga siya ng Red Sea. Pinabalik nga niya eh. Ito pa kaya, controlled anger yan. Kailan ina-ask sa atin ni Lord, kailan ka dapat magalit? At alam ko marami sa inyo ginagawa na ito at proud ako sa inyo. Number 1 is this, confront injustice. Pag may mali, galit tayo. Kaya tingnan natin to yung mga flood control na yan. Pag magalit tayo, pag mayroong magkakamali. Bakit? Pero natin yun eh. Okay lang yan, magagalit tayo. Pero control. When evil is happening or when co-workers are being exploited or when somebody is being abused, anger can give us the courage to confront us. I have confronted friends. Ngayon, hindi pa rin nila ako pinapansin. Okay lang. Kasi, brother, parang mali yata yun. Ikaw ang mali dyan. Okay lang, pero nakita mo bang parang, can we talk about it? Confront injustice. If there's injustice, confront it. Number 2, protect ourselves. People who are being emotionally and physically abused need to get angry. Tama na yan. Inaabuso ka na eh. Minamaltrato ka na eh. Magalit ka na. Umalis ka na dyan. Anger will help them walk away and stay away until the abuser gets help. Tama na. Minumura ka na eh. Sinasaktan ka na eh. Nandiyan ka pa rin. Away na. Tama na. Chinichismis ka na sa office, di ba? Nandiyan ka pa rin. Pag-pray mo na kay Lord, baka may opportunity sa labas sa'yo. Maging matapang ka na. Magalit ka na. And number 3 is this.
Self-awareness. By the way, gusto sabi mo resign kayo baka mamaya, game na. Resign na tayo. Pag-pray ninyo. Number 3, self-awareness. Anger is always an invitation to get to know yourself more. Tanong mo, bakit nga ba ako galit? Bakit ba lahat sila mali? Hindi ako yung nagiging mali. Bakit lahat sila mali? Malamang, ikaw kasi yung mali talaga eh. Bakit ba ako galit? Process it. Process it. Warning, anger and arrogance are deadly. It will destroy. But good anger is always planted. Where? In the soil of humility. Ask yourself, Lord, why am I mad? Lord, can you help me process this? Lord, parating gano'n in prayer, Lord, help me please. I have so much stories of people doing the right thing because they were angry. They left the company because they were angry of how the company was running it. They left the relationship because the abuse happened there. But I want you to process it, to pray, and allow the Lord to bless you. Amen? Can we all stand, please? Diyan ba si Angela? Dumating na ba? Hindi pa. So my wife, shameless plug, she's organizing this huge event in Juan Ayala this weekend. Sa Spaces. May wedding fair. So may kilala kayong gusto mag-wedding fair. Pero napakabigat niyan kasi not only with the wedding fair, but both of us, I'll tell more of the story in a few weeks. But we were really down last weekend. As in, ganito ka-level yung pagiging down namin. We had to consult a lawyer. Ganong level. Kasi gusto namin maging tama yung magiging proseso. Gusto namin maging tama yung legally na mga next step. I was really angry. Talagang galit na galit ako. When I received the news, ito yung nangyari sa akin nung Saturday. May Jesus Encounter yung Fista gig. Tinutulungan ko sila. Na-receive ako ng news na may demand letter kami. Hala, sino to? Wala tayong kinalaman dito Tapos mamaya-maya, Brother John, akit ka na daw sa stage. Ikaw na magtutok. Ha? Okay. Magaling ako niyan yung magtago ng feelings. Yung tago na nararamdaman muna. Mamaya ka na. Bigay ako ng talk. Talk. Tapos mamaya-maya, may talk number 2 pa ako. Wait lang, ito pa. I was really, really angry last weekend. I'll tell you more next few weeks. So we were consulting the lawyer, and the lawyer was just, sabi niya, and he gave us a strategy. Ganda. Talino. So I was really angry. Talagang galit na galit ako. Sunday, galit na galit ako. Then Monday, yesterday, I was really mad, Angela had meeting with the Juan Ayala people, and I was just walking and walking in Juan Ayala because may competition kami itong mga LG heads about, steps. Then more than walking and walking, I was really frustrated. Alam niyo, pag ako nagagalit, lalakad ako, honey. Ikaw ba, kumakain? Ako rin kumakain din ako. Pero mas naglalakad ako, Simon. So, I was just walking and walking. I was really, really mad. And I was thinking, hindi lang yung case. I was thinking of bills that I have to pay. I was, thinking of Mateo. Mateo is asking something. Nasabi ko, hala,
mahal naman ito. Tapos Javi's gonna celebrate his 7th birthday in a few months. And I was just walking. I was just frustrated. I was just walking and walking. And sabi ko, Lord, paano to? Paano ko ma-handle? Paano ko sasabihin sa mga tao sa bukas sa Tuesday on how to deal with you and how to manage your anger and then how to accept the blessing if I am not even worthy to give the talk. So I was just walking, first floor, second floor, ikot ako ng ikot, and then somebody was just waving at me. Pag-wave niya sa akin, sabi niya, Brother John! And I don't know him. Sabi niya sa akin, I'm Jay. I attended the feast in I Academy. Hindi na ako nakaka-attend. Sorry, brother, Pero brother, salamat, Kasi, tinulungan mo ako nung may tumor ako. Ako parang, tinulungan kita nung may tumor ka? Ano ibig mong sabihin? Brother, kasi, magkaroon ako ng tumor dito. Lalaki naman to si Jay. Kailangan akong tumor dito. Hindi naman cancerous. Pero alam mo yung moments na nanginginig siya nito at naiiyak. Doon kami sa gitna ng activity center. Nanginginig siya, umiiyak siya. Tapos he was just showing me, hindi naman niya pinakita yung t-shirt niya talaga. Pero sabi niya, ito yung part ng tumor niya. And every time, he listens every Tuesday. Tapos nakakatawa siya. Tapos yun, tawa lang ako ng tawa. Tawa lang ako ng tawa. Tapos yun, tinulungan mo ako sa tumor ko. So okay na ako, recovered na ako. Tapos sabi ko sa kanya, oh, that's good, thank you. What can I pray for you, brother? Ikakasal na ako next month, ha? Actually, nandito ako kasi iniintay ko yung girlfriend ko, may tinitignan dyan. So, naglalakad lang din ako. So, kami dalawa naglalakad, tapos nagkita. Sorry, thank you. Siyempre, hindi ko pinakita sa kanya, pero alam mo yun, sobrang frustrated ako, sobrang galit ako. Sabi ko, thank you. Then I walked away, and I walked away, really crying. Lord. Because when you're about to give up, God sends proof that you're not forgotten. When you're about to give up, God sends proof that you're never and not ever forgotten. That He sees you in your anger. He sees you. So thank you. And I pray that you process your anger with the Lord. Lord, may what I feel transition to intercession and goodness and love. Because He has not left you. He has not forsaken you. And you're not alone in this battle. You are not alone in this journey. Somebody understands what you're going through. Somebody understands when things are not going well the way you planned it to be. Somebody understands you when you're struggling. Somebody understands you in your pain. Somebody understands you here and now. And His name is Jesus. So He is here in this place. God is here in this place. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. If you're open to the Lord, just to allow Him to bless you right now. Allow Him to use your emotion. Allow Him to use your life to be a vessel to the world. To use your life to be a ray of light to somebody. Remember that He is here with you right now. And He will never leave you. He will never forsake you. He is here
in this place.